ba na magsimula? Maaari bang tumayo tayong lahat para sa ating panimulang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito. Amen! Muli, magandang umaga mga kahangahangang mag-aaral. Ako nga pala si Bini Ivy, ang inyong guro ngayon sa Pilipino. Ngayon, kumusta kayo mga bata? Masaya akong marinig na mabuti kayong lahat. Bago kayo umupo, maaari bang pakipulot ng mga basura at pakiayos ng inyong mga upuan? Maayos na ba ang lahat? Magaling, maaari na kayong umupo. Ngayon, habang kayo ay nakaupo, maaari bang tumingin kayo sa kanang bahagi at tumingin naman kayo sa kaliwang bahagi. Meron ba kayong mga katabi na wala ngayon? Mahusay dahil walang lumiban sa klase ngayon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko munang basahin ninyong lahat ang ating mga pamantayan sa silid-aralan. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Pangatlo, manatili lamang sa inyong upuan. At pang-apat, sundin ang mga tagubilin. Maaasahan ko ba kayo na susundin niyo ang mga pamantayan sa ating silid-aralan? Mahusay! Ngayon, may tanong ako. Mayroon ba akong binigay na takdang aralin? Magaling, meron! Ngayon, maaari bang ipasa ninyo ang takdang aralin na inyong ginawa? Ipasa ninyo ng dahan-dahan ang inyong mga papel sa akin. At siguraduhin ninyo na mayroon itong mga pangalan ninyo. Nandito na ba lahat ang inyong mga takdang aralin? Mahusay! Ngayon, natatandaan niyo pa ba ang ating tinalakay kahapon? Mark, maaari mo bang sabihin kung ano ang tinalakay natin kahapon? Magaling, ang tinalakay natin kahapon ay patungkol sa alamat. Ngayon, sino ang makapagsasabi kung ano naman ang alamat? Muhani, maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong natutunan sa ating tinalakay patungkol sa alamat? Magaling, Muhani! Ang alamat ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang isang bagay. Ngayon, sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng alamat na ating tinalakay? Yes, Maria? Magaling! Ang alamat ng Tina. Napakagaling naman ninyo. Talagang natandaan ninyo ang tinalakay natin kahapon. Alam ninyo, mayroon din isang uri ng panitikan na naglalaman ng mahahalagang aral. Handa na ba kayong malaman kung ano ang tinutukoy ko? Mahusay! Pero bago tayo magsimula sa ating aktibidad at talakayan, maaari ba nating sabay-sabay masahin ang ating mga pamantayan sa silid-aralan? Pero bago yun, alam niyo ba mayroon tayong magic word sa Ingles? Sabihin niyo lamang ang Miska, Muska, Mickey Mouse upang makita ninyo ang ating layunin. Handa na ba kayo? Sige, sabay-sabay natin sabihin ang magic word. Miska, Muska, Mickey Mouse! Ngayon, basahin na natin ang ating layunin. Pagkatapos ng 45 minuto na talakayan, kayo ay inaasahang una, natutukoy kung ano ang kahulugan ng pabula batay sa nabasang kwento tungkol sa ang leon at ang daga. Pangalawa, nasusuri ang isang pabula sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pagkasunod-sunod nito. Tauhan, tagpuan, banghal at aral. At pangatlo, napapalagahan at naisa sa puso ang mga aral sa pabula. Malinaw ba tayo doon sa ating layunin?
Magaling! Yan ang inyong bubuhin sa 2 minuto. Nakuha niyo ba? Mahusay! Maaari na tayo magsimula. Tapos na ba ang lahat? Magaling mga bata! Ngayon naman, titignan natin kung ano ang iyong nabuo na litrato. Pangkatwan, maaari bang ipakita ninyo ang inyong nabuo na litrato? Mahusay! Ngayon naman ang pangkatlo. Magaling, nabuo rin ninyo. Panghuli, pangkatri. Mahusay at nabuo ninyong lahat. Ngayon, ano ang inyong nabuo? Mahusay, ang inyong nabuo ay leon at daga. Ngayon naman, gusto niyo ba ng panibagong aktibidad? Mahusay, gusto ko yan mga bata. Pamagat naman ng ating pangalawang aktibidad ay make the code sa Ingles. Makinig ng mabuti sa panuto. Mayroon akong inihandang gawain para sa inyong lahat. Napapansin ninyong may mga kapon na may mga numero. Sa kanang bahagi naman ay nakikita ninyo ang mga letra na may kaukulang bilang. Ang gagawin lamang ninyo ay itutumbas ninyo ang mga letra sa bawat numero nakasaad sa bawat kapon. Sa huli ay makabuo kayo ng salita. Paunahan lamang kayo kung ano inyong nabuong salita. Nakuha niyo ba ako? Magaling. Kung nakuha niyo ako, pwede ba kayong mag-thumbs up? Mahusay. Ngayon, maaari na ba natin simulan? Mahusay. Narito ang inyong bubuuin salita. Ngayon, sinong gustong magbahagi ng kanilang nabuong salita? Yes, Mark? Mahusay, tingnan natin kung tama ang iyong salita na nabuo. Ngayon, sino naman ang gustong sumubok? Roshani? Mahusay, tingnan natin kung tama ang inyong mga salitang nabuo. Handa na ba kayong malaman kung ano ang salita? Magaling, tingnan natin kung ano ang tamang salita na ating mabubuo. Ito ay ang pabula at mga hayop. Palakpakan natin ang mga sarili dahil nakuha natin ang tamang sagot. 1, 2, 3, 4. Mahusay mga bata. Ngayon, masaya ba kayo sa ating aktibidad na ginawa natin kanina? Mahusay. Ngayon, mayroon na ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Mahusay. Ang bagong tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa pabula. Ngayon, ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang kathang-isip ng politikan kung saan ang mga karaniwang hayop ang kumakatawan sa mga katangian ng tao o ito ang gumaganap o karakter sa isang kwento. Ito naman ang mga elemento o bahagi ng pabula. Ang tauhan, ito ang mga anumang hayop na gumaganap sa istorya o kwento. At ang pangalawang elemento ay ang tagpuan. Ang tagpuan naman ay tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinagdausan ng kwentos at istorya. At pangatlong elemento ay ang bangkay. Ito naman ang kabuuang pangyayari na nagaganap sa kwento. Mayroon itong simula, suliranin, kasukdulan at wakas. At panghuling elemento ay ang aral. At ang aral naman ay ang mga mahalagang mensahe o moral na aral na matutunan ninyo sa dulo ng pabula o kwento.
niyo ba kung ano ang pabula at mga elemento ng pabula? Napakagaling at nakuha ninyo ng madali kung ano ang pabula at ang mga elemento nito. Ngayon, gusto kong malaman talaga na mayroon kayong natutunan sa aking tinalakay. Sino ang gusto magbigay sa akin ng isang kwentong pabula? Arcel? Magaling! Si Bagong at si Matsing. Yon, Arcel, ano ang aral na nakuha mo sa pabulang iyong nabasa? Mahusay naman, tama ang iyong sinabi. Mas mabuti kung ikaw ay mas maging mapagkumbaba. Palakpakan naman natin si Arcel. Tayo dumako sa panibago nating aktibidad. Meron muna akong ikukwento sa inyo. Gusto niyo ba ng kwento? Mabuti! Sige, ngayon gusto kong ipakilala sa inyo si Leon at si Daga. Gusto niyo bang simulan ko ang kwento? Mahusay! Pero bago iyon, naaalala niyo pa ba ang ating magic word? Mahusay! Pwede bang sabayan niyo ako? Miska, Muska, Mickey Mouse! Sisimulan ko na ang kwento sa pamagat na ang leon at ang daga. Sa gubat ay natutulog si Leon nang lumapit sa kanya si daga. Nagalit ni Leon ay tangka niyang kakainin si daga. Nakiusap si daga kay Leon na siya ay pakawalan at ito naman pinakawalan ni Leon. Isang umaga, habang namamasyal si Leon, ay nahulog siya sa bitag ng mga aso. Ano kayang mangyayari kay Leon? Nakita siya ni daga at siya ay tinulungan nitong makawala. Mula noon ay naging matalik na magkakaibigan na sina Leon at si Daga. At doon nagtatapos ang ating kwento sa aklat ng Salamangka. Masaya ba kayo sa ating kwentong ang Leon at ang Daga? Mahusay ngayon ay dadako na tayo sa ating aktibidad. Ang pamagat ng ating aktibidad ay buuhin mo ako. Makinig ng mabuti sa ating panuto. Papangkatin ko kayo ng 2 grupo. Ito ang pangkat-1 at ito ang pangkat-2. Sunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwentong ang Leon at ang Daga. Idikit lamang ang numero kung saang larawan ito nabibilang. Sa loob ng 3 minuto ay ibahagi ninyo ang inyong ginawa sa harap. Nakuha niyo ba ako? Mahusay! Pero bago tayo magsimula sa ating aktibidad, narito muna ang pamantayan. Una, tamang pagkakasunod-sunod sa mga pangyayari. Makakakuha kayo ng 3 puntos. At pakikipagtulungan, makakakuha kayo ng 3 puntos. Kapag hindi ko nakita na nagtutulungan kayo, ang ibibigay ko lamang ay 2 puntos o 1 puntos. At ang huli, ang pagbabahagi ninyo sa klase. Nakuha niyo ba ang ating pamantayan? Mabuti! Ngayon at ibigyan ko kayo ng mga litrato at sunod-sunurin ninyo ang mga pangyayari sa pabula natin binasa. Ito ang pangkat-1. Ito ang sa pangkat-2. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba ang lahat? Mabuti maaari nyo nang idikit ito sa ating pisara at ibahagi nyo na ang inyong mga sagot. Magaling! Parehong tama ang inyong mga sagot. Dahil dyan, bigyan natin ating mga sarili ng ang galing na. Alam niyo ba ano ang galing na? Sige, ako muna at pagkatapos ay gagawin natin lahat. Maaari ba yun? Mabuti. 1, 2, 3. 1, 2,
sasagot. Ang unang tanong ay, sino-sino ang mga tauhan sa pabulang ating binasa? Yes, Mark? Magaling! Ang mga tauhan sa pabulang natin binasa ay si Leon at si Daga. At ispin muna natin ang ating spin the wheel. Ang sasagot naman ay si Arabel. Maaari ka bang tumayo? Ang iyong tanong ay, saan natutulog ang leon? Hindi siya na-istorbo ng maliit na daga. Magaling sa gubat. Panghuli, si Juby naman ang sasagot. Ang panghuli ay anong aral ang mapupulot mo sa binasang ang leon at ang daga? Magaling, ang buting ginawa mo ay babalik rin sa iyo. Mahusay kayong lahat. Kayo nga ay nakikinig sa ating talakayan. Ngayon, meron naman akong isang aktibidad na ipapagawa sa inyo. Ito ay ang pamagat ng ibahagi mo. Meron ako dito kasabihan na ibabahagi mo kung ano ang iyong natutunan sa ating kasabihan. Narito ang panuto. Basahin ng buong klase ang sumusunod na kasabihan at ipili lamang ako ng ilang mag-aaral na ibabahagi ang kanilang saloobin o pahayag ukol sa kanilang nabasang kasabihan. Nakuha ba? Sige, narito ang ating kasabihan. Maaari bang basahin lahat? Kung ano ang ginawa mo sa inyong kapwa, tiyak na babalik din sa iyo. Ngayon, nais kong malaman kung ano ang iyong naiintindihan sa ating sabihan, Mark. Magaling ang naman, Aisa. Maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong saloobin tungkol sa ating kasabihan? Tama kayong lahat. Kahit saan tayo o kahit sino mang tao ay dapat natin tratuhin ng tama. Para masuri ang inyong kaalaman, ay tutungo tayo sa pagtataya. Narito ang panuto. Hanapin sa Hanay B konseptong inilalarawan sa Hanay A upang mabuo ang kahulugan ng pabula batay sa kwentong ang leon at ang daga. Isulat ang titik sa tamang sagot sa patlang ng inyong malinis na kwaderno. Maaari niyo bang kumuha kayo ng isang malinis na papel at sagutan ninyo? Maaari na kayo magsimulang sumagot. Tapos na ba lahat? Magaling! Ngayon, pwede bang ibigay ninyo ang inyong mga papel sa inyong katabi? At sagutin natin ang mga tanong. Ang unang tanong, sila ang mga karakter sa kwento na kumakatawan sa katangian ng mga tao, tulad ng pagin ng daga. Sa tingin nyo ang sagot? Magaling! B. At ang huli, sila ang mga madalas na target na nakukuha ng leksyon mula sa mga karanasan ng mga hayop o kwento. Ano ba ang tamang sagot? Husay! C. Ngayon, maaari bang ibalik ninyo ang mga papel sa may-ari? Ngayon, ibigay ninyo sa akin ang mga papel sa nakakuha na 5. Magaling! Ngayon naman, mayroon ba nakakuha na 3? Mahusay na iilan. Dahil dyan, meron akong ibibigay ng takdang aralin sa inyo. Ngayon, makinig ng mabuti sa panuto. Mag-isip kung magpatulong sa magulang na maghanap ng isang pabula. Pabula na makikita ninyo sa YouTube or sa TV o sa libro na inyong nabasa. Una ang mga ulap sa ibabaw upang masuri ang kwentong napili. Nakuha niyo ba?